Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rodrigo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Siquijor. Nang mga panong ito, kasalukuyang nag-aaral sa lihim na karunungan itong si Rodrigo sa ilalim ng pagtuturo at gabay ng sariling ama. Bagaman nagsisimula pa lang sa larangan, marami nang natutunan ang binata. Nagpakita na ng kakaibang kahusayan sa larangan ng panggagamot gamit ang mga dasal. 18 taong gulang si Rodrigo nang magtagumpay na gamutin ang pinakaunang pasyente. Ito ay nang minsang mabati ng engkanto ang kapatid ng kanyang ama. Kung sinunod mo lang sana ang sinabi ko sa iyo, Benjo, hindi ka magkakaganyan. Itigil nyo na ang pamumutol ng puno sa gubat. Wika ng ama ni Rodrigo, na itago na lang natin sa pangalang Mang Usteng. Wala naman kasi kung ibang pagkakakitaan, Manong. Kesa naman magutom yung pamilya ko. Mas pipiliin kong isugal ang buhay ko kaysa wala silang makain. Tugon ni Benjo. Maya-maya ay dumating si Rodrigo. Dala ang mga gamit na ipinakuha ng matanda. Mabuti naman nandito ka na, Rodrigo. Sige na, simulan mo na ang panggagamot. Wika ng matanda. Napatingin sa kanya si Rodrigo. Nagtataka ang binata sa sinabi ng ama. Ano po, tay? Tama po ba yung narinig ko? Bakit ako? Tanong ni Rodrigo. Bakit hindi? Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ka nag-aaral ng lihim na karunungan? Para saan ang pag-aaral kung hindi mo susubukan? Tugon ni Mang Usteng. Nagdadalawang isip si Rodrigo dahil alam nito sa sarili na kulang pa ang kaalaman. Sigurado po ba kayo, tay? Ano po kasi, hindi pa ako handa eh. At saka, Ako ang makakapagsabi kung handa ka o hindi. Kaya bilisan mo na. Kanina pa nag-aantay ang tiyuhin mo. Ito ang tatandaan mo, anak. Sa panggagamot, oras ang kailangan. Bawat segundo ay mahalaga. Tugon ni Mang Usteng. Dali-dali namang hinanda ni Rodrigo ang sarili. Sinimula ng binata ang panggagamot. Humanga ang tiyuhin sa ipinakitang kahusayan ng binata. Tignan mo nga naman, oo. Talagang namana mo yung husay ni Manong Usteng, ah. Rodrigo, siguradong malayo ang mararating mo niyan. Basta ituloy mo lang. Para sa kabutihan naman ang ginagawa mo. Napapangiti na lang ang binata. Hindi ito nagsasalita dahil nakatuon ang atensyon nito sa hawak na kandila. Ilang sandali pa ay pinatuloy ito ni Benjo sa palangganang may tubig. Dito nakita kung ano ang pinagmula ng sakit ng tiyuhin. batay po sa mga nakikita ko, doon po sa gawing tumana, meron kayong pinutol na puno. At saka, nasira, di ba? Naputulan kayo ng kadena. Pero tinuloy nyo pa rin yung pagputol ng puno. Yung naputol nyo po kasi, tirahan ng isang pamilyang duwending pula. Wika ni Rodrigo. Dinungaw ni Mang Usteng ang planggana. Nakita nitong tama ang sinabi ng binata. Aba, ayos ah. Magaling, Rodrigo. O ngayon, ano ang dapat mong gawin sa tiyuhin mo? Tanong ni Mang Usteng. Magdala ka ng 2 buhay na manok. Talian mo sa paa ng pulang tela at pakawalan sa lugar.
Magsaboy ka din ng pulang asukal sa pinutol na puno. Magsindi ka ng insenso. Humingi ka ng tawad. Yung bukal sa puso. Wika ng binata. Matapos ay nag-usal siya ng dasal. Inihip sa noo ng tiyuhin. Matapos ay nawala ang pananakit ng kamay nito. Kinabukasan ay unti-unti ding nawala ang pamamaga. Tuluyang gumaling ng sinunod ang sinabi ni Rodrigo. Ito ang naging simula ng pagiging kilala ng binata. Mas lalo pang pinagtibay ang debosyon sa mga hawak na gamit. Hindi pa ito nakontento dahil nagangad pa ng mas malakas na gamit ang binata. Tay, mukhang dumadami yung mga pasyente natin. Pahirap ng pahirap yung mga kondisyon na kakainkwentro ko. Siguro tay, oras na po para mangalap ako ng mas malakas na gamit. Kailangan na po eh. Wika ni Rodrigo. Nang minsang mag-usap sila ng ama. Kakatapos lang gamutin ng binata ang pasyenteng biktima ng kulam. Tama ka ga eh. Napansin kong medyo nahirapan ka kanina. At sa palagay ko din, napapanahon na nga. Maghanap ka ng malakas na gamit. May irerekomenda kong tao na maaari mong lapitan. Kaso nga lang ha, malayong bahagi ng probinsya ang tahanan niya. Tugon ni Mang Usteng. Tumatanda na ito at alam niyang balang araw, hindi nakakayanin ang malakasang panggagamot. Lalo pat parami ng parami ang banta sa kanila. Dahil sa pagtanggap ni Rodrigo ng mga nakulam at nabarang. Hindi po ako magdadalawang isip tay kung para po ito sa ikabubuti ng nakararami. Handa po ako magsakripisyo. Bukas sa bukas, lalakad po ako. Wika ni Rodrigo. Kinabukasan ay maagang umalis ang binata. Kasama ang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang June. Sino ba yung pupuntahan natin sa kabilang dako? Ang alam ko, delikado dun eh. Sigurado ka, pre? Tanong ni June. Oo pare, kailangan kasi. At saka, wala ka bang tiwala sa akin? At isa pa, kilala ni tata yung pupuntahan. Kaya huwag ka masyadong mag-alala. Tugon ni Rodrigo. Mahigit 2 oras ang biyahe papunta sa lugar. Napansin ng binatang mabundok na ang tinatahak nilang daanan. Hindi lang nito pinapalata. Ngunit kinakabahan din siya ng mga oras na yun. Ilang sandali pa ay huminto na ang bus. Narating na ng 2 ang kanilang pupuntahan. Nandito na tayo? Oh, saan naman banda dito yung pupuntahan natin? Tanong ni June. Medyo malayo pa dito eh. Ang sabi ni tatay, kilala daw siya sa bayang to. Kaya maghanap muna tayo ng makakainan at medyo nagugutom na din ako. Doon na rin tayo magtanong-tanong. Pumasok ang 2 sa isang kainan. Medyo marami ang tao sa lugar at karamihan sa mga ito. Mga driver na bumabiyahe sa lugar at iba pang mga tendero ng produkto. Mamili ka na ng uulamin natin pare ha. Ako na yung hahanap ng mauupuan. Wika ni Rodrigo. Nag-ikot ito sa loob ng kainan. Nakakita ng mesa. Kaso nga lang, may isang matandang nakaupo. Nilapitan nito ni Rodrigo. Nakiusap kung pwede silang makiupo ng kaibigan. Walang problema. Ako lang naman mag-isa dito. Tugon ng matanda. Maya-maya ay dumating si June. Dala ang kanilang pagkain. Ayos. O ito pre, kain na. Wika ni June. Napansin ni Rodrigo na tila nangihina ang matanda.
Nakapako ang tingin sa dalang pagkain ng kaibigan. Tang, kumain na po ba kayo? Tanong ng binata. Napayuko na lang ito sabay iling. Kagad namang inutusan ni Rodrigo ang kaibigan na kumuha pa ng isang plato ng pagkain para sa matanda. Naku, wag na. Nakakahiya naman. At isa pa, baka magalit ang may-ari. Bawal kasing kumain ng mga kagaya ko dito. Hindi lang ako napansin dahil maraming tao. Wika ng matanda. Hindi po kayo papalabasin yan. Ako pong bahala sa inyo. Tugon ng binata. At habang kumakain nilapitan sila ng isang lalaki, walang pagdadalawang isip na sinita ang matanda. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Tandang Hiner, na hindi ka pwedeng tumambay dito? Ang kulit mo rin, Hino. Talagang kumain ka pa. Narende si Rodrigo sa sinabi ng lalaki. Kaya naman tumayo ito at kinumpronta. Sandali lang naman po. Hindi naman nata na pagsalitaan nyo ng ganyan yung kasama ko. At isa pa, babayaran naman namin yung kinain niya. Ano bang problema? Wika ng binata. Napangiti ang lalaki at umiling. Sino ka naman, ha? Yabang nito, ah. Tanong ng lalaki. Hindi mo ba nakikita? Kumakain kami sa karinderya. Nagbabayad kami. Kaya siguro naman, alam mo ang kalakaran. Tugon ni Rodrigo. Medyo naiirata na ito dahil tila ayaw paawat ng lalaki. Hinila pa nito ang kamay ng matanda upang itayo. Hinawakan ng binata ang kamay nito. Nagulat ang lalaki dahil napakaigpit ng kapit ni Rodrigo. Hindi mo alam kung sino yung binabangga mo, bata, ah. Dayo ka dito, no? Tugon ng lalaki. At dahil mainit na ang ulo ni Rodrigo, pinatulan niya ito. Hoy, wala akong pakialam kung sino ka. At kung hindi mo titigilan yung matanda, sasamain ka sa akin. Sa pagkakataong iyon, binitawan ng lalaki ang kamay ng matanda at naglakad palabas. O talagang gusto mong masaktan, ha? O sige, dun tayo sa labas. Ayoko makasira dito, eh. Kagad namang sumunod si Rodrigo, ngunit hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Nako iho, wag mo na siyang patulan. Mapapahamak ka lang. Napakarami ng alipores ng taong yan. Wika ng matanda. Wag po kayong mag-alala, tatang. Ako po ang bahala. Ayoko lang po na may inaapi sa harapan ko eh. Ayoko sa lahat, yung mayayabang na tao. Tugon ni Rodrigo. Nako tatang, hindi niyo po kilala yung kaibigan ko. Tignan niyo po yung gagawin niya. Wika ni Jun. Matapos ay sumunod ang mga ito sa kinaroroonan nila Rodrigo. Talagang gusto mong mapahamak, ano? Hindi mo alam ang pinasok mo, bata. Nga pala, kilala ako dito sa pangalang Adolfo. Ako ang may hawak sa lugar na to. Ako din yung may-ari ng karenderyang kinakainan nyo. Napangiti si Rodrigo at nagkamot ng ulo. Alam mo, sa totoo lang, wala akong pakialam kung sino ka eh. Ayoko lang sa mayayabang at ayoko lang na may inaapi sa harapan ko. Ayoko nang may binabasto sa harapan ko. At isa pa, ang pinakaayoko sa lahat, yung nasisira yung tanghalian ko. Tugon ng binata. Ngunit laking gulat nito nang bigla siyang paligiran ng ilang kalalakian. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Tumakbo ka na.
Hindi ka bubuhayin ng mga yan. Wika ng matanda. Ngunit imbis na sundin ito, sinugod ng binata ang mga kalalakian. Nasorpresa ang mga ito sa kakaibang bilis ng binata. Nagawa niyang patumbahin ang 4 na lalaki sa pamamagitan lamang ng tagi-isang suntok. Ah, kaya naman pala. Kaya pala malakas yung loob mo eh. May tangang kang mutya. Hulaan ko. Mutya ng kidlat. Para sa bilis. At ang ngipin ng kalabaw para sa lakas. Mahusay ah. Mukhang magiging magandang laban to. Wika ni Adolfo. Pasensya na pare. Pero mali ka. Wala akong tanga na mutya. Kung ano man ang nakikita mo ay normal na kakayahan ko. Huwag mong antayin na gamitan pa kita ng mga kaalaman ko. Tumawa ng malakas si Adolfo. Naglakad ito papalapit sa binata. Ngunit ng ilang metro na lang ang layo nito, bigla siyang napahinto. Sandali lang. Normal na kakayahan? Walang tangang mutya. Pero nagtataglay ng kakaibang lakas. Ikaw ba yung anak ni Tatang Usting? Tanong ni Adolfo. Oo, tama ka. Ako nga. Eh ano naman ngayon? Tugon ni Rodrigo. Naku, pasensya na. Hindi tayo dapat naglalaban eh. Hindi kita kagad nakilala. Ako si Adolfo, yung kaibigan ng tatay mo. Wika ni Adolfo. Nung una ay hindi pa naniwala si Rodrigo. Ngunit nang ipakita nito ang medalyong suot, kagad itong nakilala ng binata. Yan nga yun ah. Yan yung medalyon ng tatay ko. At sabi niya sa akin, kung sino man ang may suot yan, yun ang pagkakakilanlan ng taong pinapahanap niya. Tugon ni Rodrigo. Nilingon niya si Jun. Nagtataka ito dahil wala na yung matandang kasama nila. Wala na eh. Umalis na si Tatang. Hindi ko din namalayan. Wika ni Jun. Hindi kayo dapat nagtitiwala sa taong yun. Marami na siyang nabiktima dito. At yun ang dahilan kung bakit ko siya pinapalabas sa kainan. Hali kayo. At tuloy niyo yung pananghalian niyo. Doon tayo mag-usap sa loob. Pagkapasok sa loob, pinaliwanag ni Rodrigo ang dahilan ng pagpunta. Sa totoo lang po, medyo nangihina na kasi si tatay eh. Bilang kapalit niya, kailangan ko magpalakas. Kaya isinugo niya ako dito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong daratnan ko eh. Pero malaki ang tiwala ko sa tatay ko. Kaya naman po hindi ako nagdalawang isip na sundin siya. Kailangan ko po talaga ng malakas na tangan eh. Gagamitin ko po para makatulong sa iba. Wika ni Rodrigo. Eh huwag kang mag-alala, wala tayong problema dyan. Hindi ka nagkamali ng lugar na pinuntahan. Dito kami nangangalap ng iyong ama. Nung bata pa ako, kung hindi mo na itatanong ha, ang yumao kong tatay ang pinakamalakas na antingero sa lugar na to. Tugon ni Adolfo. Bigla namang naisingit ni Jun ang tungkol sa matanda. Pwede makisingit? Yung matandang kasama namin kanina, bakit kayo galit? Tanong ni Jun. Si Mang Hiner. Dati pa siyang kilalang manggagamot dito sa lugar eh. Pero dahil napakaganid sa salapi, unti-unti niyang tinalikuran ng kakayahan. Hanggang sa hindi na siya makapanggamot. Yan yung nangyari. Tugon ni Adolfo. Dagdag pa nito, dahil sa inggit, isa-isa nitong siniraan ang pangalan ng lahat ng manggagamot sa lugar.
sinubukang agawin ang mga tangang gamit. Sa kasamaang palad ay wala itong nakuha. At sa pamumuno ng tatay ni Rodrigo, nagawa itong madiskomunyon. Ayon pa dito, malaki ang galit ni Mang Hener sa ama ng binata. Mabuti na lang at hindi nahulog sa patibong nito ang magkaibigan. Dahil kung sakaling mangyari yun, maaaring hindi na sila makaalis ng buhay sa lugar. Teka, bakit naman kami hindi makakaalis ng buhay dito? Ano po bang mangyayari kung sakali? Tanong ni Rodrigo. Kung maraming mabuting antingero sa lugar na to, may mga gumagamit din ng kapangyarihan mula sa kaliwa. Ang kakayang taglay mo ay purong kanan, kaya makakakuha to ng atensyon ng mga kaliwa. Ang mabuti pa, sumama kayo sa bahay. Huwag kayo mag-alala. Walang gagalaw sa inyo pagkasama niyo ako. Tugon ni Adolfo. Pagkarating sa tahanan, nakita nito ang ilang kalalakihang nagtitipon sa harapan ng maliit na altar. Nagtataka ang binata, kaya hindi na nito napigilan ang sariling magtanong. Sino po sila, Manong? At saka ano pong ginagawa nila? Huminto sandali si Adolfo. Tinawag ang mga kalalakihan. Sila ang aking mga mag-aaral. Naghahanda sila para sa mahal na araw. Tamang-tama ang dating nyo, ha. Bukas Lunes Santo na. Kung gusto nyong makakuha ng malakas na gamit, manatili muna kayo hanggang sa susunod na linggo. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang binata. At habang naroon siya, pinag-aralan nito ang pamamaraan ni Adolfo. Bagaman may kaalaman sa mga dasal, dumidepende ito sa mga tangang mutya. Ipinakita din ito ang mga alagang gamit, kagaya ng mutya ng bulak, mutya ng kidlat, marindakit, o mutya ng bundok. Napakarami pang iba. Ngunit ang talagang nakaagaw ng atensyon ni Rodrigo, ang pagbabaon ng mutya sa katawan. Pinanood niya ang pamamaraan ng pagbabaon. Kung titignan ay napakasakit. Ngunit ayon kay Adolfo, nagbibigay ito ng karagdagang kakayahan sa may tangan, depende sa mutyang ibabaon sa katawan. Hindi kumbinsido ang binata sa sinabi ni Adolfo. Kaya naman hinayaan itong masaksihan ni Rodrigo ang pagsubok sa bagong baong mutya. Eto yan, oh. May ibinaon sa katawan ng taong yan. Kapirasong tipak ng batoo mo. Manood kang mabuti, Rodrigo. Wika ni Adolfo. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo nang makita niyang lumalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling ang lalaki. Hindi man lang napaso ang talampakan nito. Kasunod ay ang mainit na tubig. Ibinuhos sa likuran, ngunit tila walang epekto. At ang pinakahuli, sa pamamagitan ng itak. Ilang ulit na pinagtataga ng ilang pang kalalakihan ng katawan ng nagpapasubok. Laking gulat ni Rodrigo dahil hindi man lang tinablan ang katawan ng taong iyon. Yan ang isa sa mga katangian ng batoo mo. Kadalasang tangan ng mga haring bakal. Wika ni Adolfo. Sa palagay ko, kailangan ko din yan, Sa ngayon kasi napakaraming banta sa buhay namin ni tatay. Dahil sa mga mangkukulam at mga mambabarang na nakakainkwentro ko. Ayaw kasi ni tatay na patayin ko sila. Tugon ni Rodrigo. Kasi yung tatay mo, talagang malambot yung puso pagdating sa ganyan. Pero sige, kung talagang gusto mo, matutulungan kita. Wika ni Adolfo. Kagad sinimula ng ritual ang pagbabaon ng kaperasong tipak ng bato-omo sa katawan ng binata. At nang matapos ito, naramdaman ni Rodrigo
ang malaking pagbabago sa katawan. Anong nangyayari? Bakit? Bakit ganun? Bakit parang bumigat yung pakiramdam ko? Normal lang ba to? Tanong ni Rodrigo habang sinasapo ang ulo. Oo, normal lang yan. Normal na pakiramdam. Nilalabanan ng dasal sa katawan mo ang kakayahan ng batoo mo. Maninibago ka pero ilang minuto lang, mawawala din yan. Sa oras na kilalanin ng katawan mo ang batoo mo. Tugon ni Adolfo. Ilang sandali pa, bumuti ang pakiramdam ng binata. O, kumusta naman ang pakiramdam mo? Maayos na ba? Tanong ni Adolfo. Sa ngayon ho, medyo maayos na. Maraming salamat ho Walang anuman. Kung gusto mong subukan ng kakayahan mo, pwede tayong humiling sa mga kasamahan ko. Sige po. Gusto ko pong malaman kung anong epekto nito sa katawan ko Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay sinubukan ng binata ang bagong tangan. Nasorpresa ito dahil napaka-epektibo ng batoomo na ibinaon sa katawan niya. Matapos ang pagsubok, kinausap ni Adolfo ang binata. Binigyan pa niya ng ilang mutyang pwedeng gamitin. Kagaya ng mutya ng linta, mutya ng puso ng saging, mutya ng suso, at mutya ng bigas. Tuwang-tuwa si Rodrigo dahil alam nito sa sarili na napakabisa ng nakuwang gamit. Ngunit nang pauwi na sila, saka pa lamang lumantad ang kaguluhan. Kasalukuyang nag-aabang ng bus pabalik sa kanilang lugar sina June at Rodrigo nang biglang nagpakita ang matandang tinulungan nila sa kainan ni Adolfo. Kung nalaman ko lang ng mas maaga, hindi ka na sana umabot pa sa tahanan ni Adolfo. Wika ni Mang Hiner. Tatang, wala po akong personal na galit sa inyo. Kung galit po kayo sa tatay ko, siguro naman may sapat siyang dahilan kung bakit nangyari ito. Tugon ni Rodrigo. Wala kang alam. Masyadong pakialamero ang tatay mo. Oo, wala kang personal na galit sa akin. Pero ako, meron. Galit ako sa lahat ng kaanak at kaibigan ng taong nagtanggal sa akin ng kakayahan. Wika ni Mang Hiner. Sabay senyas. Naglabasan ang ilang kalalakian. Walang pang itaas na saplot. Tadtad ng mga tattoo ang katawan. May mga nakasabit ding medalyon sa leeg ng mga ito. Kagaya ng sinabi ko, tatang, wala akong personal na galit sa inyo. Pero kung talagang mapilit kayo at masasaktan kami ng kaibigan ko, wala akong magagawa kung hindi ang lumaban. Huwag niyo lang sana akong sisisihin sa mangyayari. Tugon ni Rodrigo. Hindi nito lubos na maisip na napakarami palang nagtatangan ng mga agimat sa lugar. Ang buong akala niya, dahil sa modernong panahon, unti-unti nang naglaho ang ganitong paniniwala. Kagad naglapitan ang mga kalalakian. Kinuyog ang magkaibigan. Sinabihan ni Rodrigo ang kaibigang wag lalayo sa kanya. Kanya-kanyang sugod ang mga kalaban, ngunit nagagawang iwasan ng binata ang mga atake. Kaagad ding gumagante ng suntok. Sa kabila ng napakaraming bilang ng mga ito, nagagawang makalamang ng binata sa laban. Napabagsak na nito ang ilan sa mga kalalakian, ngunit napakarami pa rin ang naiwan. Jun, sa oras na makahanap ka ng pagkakataon, tumakbo ka sa kainan ni Mang Adolfo. Humingi ka ng tulong.
wika ni Rodrigo. Nang makakita ng pagkakataon, mabilis na tumakbo ang kaibigan papunta sa karinderya. Habang pilit na nilalabanan ang mga sumasalakay, walang kaalam-alam ang binata na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa patibong ng matanda. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng panghihina. Nararamdaman mo na ba ang epekto ng lasong dasal na ibinato ko sa iyo? Huwag kang mag-alala. Wala kang mararamdamang sakit o hirap. Kagaya ko, mawawala lang din ang kakayahan mong magpagana ng dasal. Ito ang paghiganti ko. Wika ni Mang Hiner. Hindi na makatayo ang binata. Tanging proteksyong bigay ng Bato Omo na lang ang nagpapanatili ng kanyang kamalayan habang patuloy na binabayo ng gulpe ng mga kalalakihan. Kahit kailan, hindi ka makukontento sa buhay mo. Kahit mapatay mo pa ako, hindi mo mapapakinabangan ng makukuha mong kapangyarihan mula sa akin. Tugon ni Rodrigo. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang katawan nito. Nakadapa na sa lupa si Rodrigo, ngunit nakikita pa din ito ang nangyayari sa paligid. Papalapit sa kanya si Mang Hiner. Akmang hahawakan siya ng matanda nang bigla itong tumilapon. Naramdaman na lang ng binatang may kung sinong umakay sa kanya patayo. Hindi to ang oras para matulog. Uy! Rodrigo, kailangan mong tapusin yung laban. Wika ni Adolfo. Sabay bulong ng dasal sa tenga ng binata. Laking gulat ni Rodrigo dahil unti-unting nanumbalik ang lakas ng katawan. Maraming salamat, Mang Adolfo. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko ang labang ito. Hindi para sa akin, kung hindi para kay Mang Hiner. Tugon ng binata. Sabay lakad papunta sa kinakatayuan ni Mang Hiner. Isa-isang naglabasan ang mga kasama ni Adolfo upang harapin ang tauhan ng matanda. Gamit ang mga kaalaman sa mga dasal, iginapos nito ang matanda at pilit na pinaluhod. Nang hindi na ito makakilos, idinampi ni Rodrigo ang palad sa noo ni Mang Hiner. Nag-usal ng mga dasal. Anong ginagawa mo? Tatanggalan mo na naman ako ng kakayahan. Pasensya na, pero hindi ako titigil. Hindi lang kita tatanggalan ng kakayahan. Maging ang alaala mo. Makakalimutan mo ang lahat. Simula nang matuto ka sa lihim na karunungan, hanggang sa araw na ito. Walang nagawa ang matanda dahil hindi nito makalas ang dasal na ibinalot sa kanya ng binata. Hanggang sa tuluyang natapos ni Rodrigo ang orasyon. Sa isang ihip, nawalan ng malay si Mang Hiner. Biglang kumalma ang paligid. Nagsipagpulasan din ang mga tauhan ng matanda. Nakainga ng maluwag si Adolfo dahil alam nito na tapos na ang kaguluhan. Tuluyan ng natuldukan ang pagigante ni Mang Hiner. Hindi lubusang akalain ni Rodrigo na mararanasan niya ang ganitong pangyayari. Ngunit kahit papano, natuto siya ng mahalagang aral. Walang maidudulot na maganda ang pagigante. Matapos ang kaganapan, umuwi ang binata sa kanyang ama. Ikwenento ang nangyari. Hindi to makapaniwalang nagawa iyon ni Mang Hiner dahil ang buong akala niya, patay na ito. Ngunit sa kabila ng masamang karanasan,
Masaya si Rodrigo dahil alam niya sa sarili na hindi siya nag-iisa. Napakarami niyang kagaya na nag-aaral ng lihim na karunungan. Minsan niyang napatunayan ang bagay na ito nang mapunta siya sa baryo ng mga antingero. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elmo. Walang eksaktong taon. Barusbos. Anak, oy. Saan ka na naman ba pupunta? Oy, Niba. Alam mo ba to? Etong anak mo aalis na naman, no? Wika ni Tatay Tiban. Oo, Tiban. Nung nakaraang linggo pa yan nagpaalam sa akin eh. May gaganapin daw na jamboree sa Conception. Lahat ng mga Boy Scout, pupunta daw doon. Alam mo na, kailangan nila ng magandang lugar para sa pagtitipon. Hayaan mo na yung anak mo. Tugon ni Nanay Niba. Bakit naman kasi doon pa? Pumayag ka nang hindi man lang ako tinatanong. Saka naman mahal, jamboree. Ay nako, alam mo ba ang balita nung nakaraang taon doon? Lahat ng mga Boy Scout na disgrasya sa mismong lugar na sinasabi niya. Tapos gayon, doon pa rin ang lokasyon. Tapos pinayagan mo yung anak ba? Kahit walang permiso mula sa akin. Ano ba naman yan? Wika ni Tatay Tiban. Napayuko na lang si Elmo habang nakikinig sa pagtatalo ng mga magulang. Pero sinadya nila na hindi na muna ipaalam sa ama dahil alam nila na tututol kagad ito. Napagkasunduan nila ng ina na sa mismong pag-alis, doon na magpapaalam kay Tatay Tiban nang sa ganun wala na itong rason upang umatras. Napagalitan ng ama si Nanay Niba at sinabing kinukonsinti nito ang anak. Pero ayon sa ina, kailangan ng anak na maranasan ang mga ganitong kaganapan nang sa ganon mahasa ng bata ang mga abilidad, lalo na sa pakikisama sa ibang tao. Pero para sa ama, may iba pang mga pagkakataon at panahon sa pakikipagkapwa-tao. Hindi lang sa ganitong aktibidad, maging sa ibang mga lugar at organisasyon. Huwag lang sa lugar na delikado ang mga dayo. Niba, dapat sabihin nyo din sa akin na alam mong tutol ako pero wala na eh. Andyan na yan eh. Alam mo ba kung ilang mga bata ang kinain sa lugar na yon? Hindi lang simpleng talon o bundok ang pupuntahan nila. Lugar yon ng mga engkanto na halos taon-taon nangunguha ng buhay ng mga bata. Kung ayaw niyong makinig sa akin, o sige, kayo ang bahala. Pero wag niyo kong sisisihin kung may mangyaring masama sa anak natin. Wika ni Tatay Tiban. Tay, wag naman po kayo magalit. Ayoko po nag-aaway kayo ni nanay. Hindi naman po kami magtatagal dun eh. Pangako po, babalik po ko ng ligtas at maayos. Naiintindihan ko na para po sa akin yung sinasabi nyo. Pero po tay, kailangan ko pong maranasan to. Lalo na po sa pagtanda ko. Kailangan ko pong kayanin yung mga gantong bagay. Natigil sa pagsasalita si Elmo nang sumingit ang ama. Wala na ba akong karapatan na pigilan ka? Anong malaki ka na? Ilang taon ka pa lang eh. 13 anyos ka lang. Tapos gusto mo nang maranasan yung kung ano-anong bagay. Kahit nga ultimo pagkain mo, kailangan mo pa ang nanay mo. Tapos ganyan. Huminga ng malalim si Tatay Tiban. Alam niya na kahit anong sabihin ng mga oras na yun, hindi na magbabago ang isip ng anak. Maging ang asawa,
Ramdam ni Tatay Tiban na tila nanlumo ito nang nasigawan niya. Sa kabilang banda, bukod sa buo na ang pasya ni Elmo, nakabili na ito ng mga kagamitan para sa gagawing pagtitipon. Bago makalis ang anak, naglahad muna ang ama ng mga bagay na hindi dapat gawin ng bata. Ang una, huwag maliligo sa talon kahit anong mangyari. Huwag din sasali sa mga gawain na gagawa ng ingay sa lugar. Kung susundin niya ni Elmo, paano siya makikiisa? Parang ganun din eh. Sumama siya, pero parang hindi din siya kasama. Wika ni Nanay Niba. Ayos lang po, Nay. Tatandaan ko po yun, Tay, para pumapanatag ka. Alam ko naman po na para sa kapakanan ko lang po yung sinasabi nyo eh. Tugon ni Elmo. Hanggang sa makarating ang kaibigan, nakabihis na ito. Dumaan lang doon para sunduin siya. Nakatitig lang ang ama habang papalabas ang anak. Baka sa mukha ng bata na masaya ito. Bukod sa mga aktibidad, may sariling plano si Elmo na gagawin na hindi naman lingid sa kaalaman ng mga magulang. Hoy mga bata, Elmo ha, ang bili ng tatay mo. Anak, wala kami doon para bantayan ka ha. Nga pala, may ibibigay ako sa inyo. Eto, panyo ng birhen, pang protection, hindi lang pampunas sa pawis. Wika ni Nanay Niba. Maraming salamat po, Nay. Saan niyo po ito nabili? Ang ganda naman po. May nakaburdang imahe ng birhen. Ano pong ibig sabihin nito? Tay, pangako po. Sasama po ako, pero susundin ko po lahat ng sinabi niyo. Pangako ko po yan. Wika ni Elmo. Wala na ako magagawa. Basta umuwi ka ng ligtas. Sundin mo ang lahat ng bilin ko at mag-iingat ka. Sige na, naghihintay na ang kaibigan mo. Dalian mo na. Wika ni Tatay Tiban. Ngumiti si Elmo. Humalik na sa mga magulang bilang pagpapaalam. Habang papalayo ang bata, napabigkas si Nanay Niba ng simpleng dasal para sa maayos na biyahe ng anak. Bago tuluyang makapunta sa lugar, marami pang mga bata ang sinundo. Halos puno na ang mga jeep na inarkila ng mga namamahala sa Jamboree. Ilang paaralan din ang nakilahok sa aktibidad. Ilang oras ang naging biyahe bago nila narating ang lugar na pagdarausan ng pagtitipon. Tuwang-tuwa naman ang lahat. Napakaganda ng lokasyong pinaglagyan ng mga papag at mga bahay para sa 3 araw na pananatili sa lugar. Bago magtanghalian, inipon ng mga lider ang bawat bata. Naglatag ang mga ito ng mga gagawin at mga hindi dapat gawin. O mga bata, makinig kayo sa sasabihin ni Mang Pedring ha. Siya ang nakatoka sa hanay natin. Lahat ng sasabihin niya, pakinggan niyo ha, para maiwasan natin na magkaroon ng problema. Wika ni Teacher Ann. Ang mga bata, una sa lahat, hindi kayo pwedeng lumabas sa mga nakalagay na harang. Kada lugar na makakakita kayo ng dilaw na watawat, ang ibig sabihin hindi kayo pwedeng lumampas. At syempre, hindi kayo pwedeng pumitas ng kahit anong halaman sa lugar para maiwasan ang problema. Magtatanong muna kayo sa akin na, o hindi kaya kay Teacher Ann, bago kayo gumawa ng kahit anong bagay. Wika ni Mang Pedring. Sumang-ayon ang mga bata, maliban sa kaibigan ni Elmo na si Jerry. Para itong may diferensya sa pagsasalita. Mahina ang pandinig. Ganun pa man, nakikitawa ito kapag may nakikita na masaya sa mga kasama. Sa kabilang banda,
Tila wala itong naintindihan sa lahat ng sinabing alituntunin ng matanda. Ramdam ito ni Elmo, lalo pat napansin niya na iba ang ginagawa ng kaibigan. Naging alerto naman si Elmo sa pagbabantay kay Jerry dahil baka merong masamang mangyari sa kaibigan. Sa kasamaang palad, kahit anong paliwanag na ang ginawa ni Elmo, ayaw siyang pakinggan. Tinatakpan pa nito ang tenga, tumatawa na tila nang aasar pa. Pero hindi naman ito pinatulan ni Elmo, bagkus niyaya na lang na tumulong sa mga gawain. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang wala kang narinig sa lahat ng bilin ah. Ayos ka lang ba, Jerry? Tanong ni Elmo. Paano natin masusulit yung lugar kung lahat bawal? Sa palagay ko, wala namang masama kung maliligo tayo sa talon eh. Pero dun yun banda oh. Wika ni Jerry. Pipigilan pa sana ito ni Elmo, pero bigla na lang itong tumakbo. Dahil abala ang lahat, walang nakapansin sa kanila. Tinatawag pa ni Elmo ang kaibigan, pero mas mabilis ang pagtakbo nito. Ilang sandali pa narating na ng dalawa ang nasabing talon. Namangha si Elmo sa ganda ng lugar, pero nakita niya ang mga nakapalibot na harang. Naalala niya ang bili ni Mang Pedring, maging ng ama. Pipigilan sana ni Elmo si Jerry, pero huli na ang lahat dahil biglang tumalo ng kaibigan. Ni hindi nang hubad ng saplot ang bata, tila wala itong nakikitang babala, ni hindi man lang pinakinggan si Elmo. Jerry! Jerry! Nasaan na yun? Hoy! Huwag ka naman magbiro ng ganyan oh! Tulong! Tulungan niyo kami! Wika ni Elmo. Pero kahit anong sigaw, walang tao na nakakarinig sa kanya. Kinakabahan si Elmo. Tila kada sigaw, umieko lang ang tinig. Ilang minuto pa ang lumipas. Napagpa siya ng bata na bumalik sa lugar kung nasaan ang mga kasama. Pero hindi niya maalala kung saan ang tamang daan. Hindi niya alam kung saan susuot dahil sa sukal ng gubat. Kahit anong gawin niyang paglalakad, bumabalik lang siya sa parehong pwesto. Hanggang sa napagod na si Elmo kakahanap sa daan pabalik. Dahil makapal ang mga puno sa lugar, kahit maliwanag pa, medyo madilim ang paligid. Nagsimula nang umiyak ang bata. Kinuha niya ang panyong binigay ni Nanay Niba at pinunas sa luha. Matapos maipunas sa muka, itinali ni Elmo ang panyo sa ulo. Minuto lang ang lumipas nang may nakita siyang matandang naglalakad. Biglang nabuhayan ang bata. Sinalubong niya ang matanda. Humingi ng tulong. Pakiusap po, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami ng kaibigan ko. Hanggang ngayon po, hindi pa po siya nakakaahon dun sa talon eh. Kanina pa din po ako naliligaw eh. Wika ni Elmo. Hindi niyo ba alam na ipinagbabawal sa lahat ang lugar na ito? Ngayon hihingi ka ng tulong para sa kaibigan mo. Nila mo na ng talon ang kasama mo. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mo pang mabuhay, sundan mo ang mga nakataling dilaw na bandera. Mga bata nga naman, hindi sumusunod sa lituntunin. Wika ng matanda. Doon lang niya naalala ang sinabi ng namumuno sa aktibidad. Palaging tignan ang mga dilaw na bandera para hindi sila mawala o maligaw. Babala din ito na huwag pasukin ang lugar. Abot hanggang langit ang pasasalamat ni Elmo sa matanda.
Pero nagulat ito nang bigla na lang nawala. Hindi niya alam kung saan sumuot ang matanda. Tumalikod na lang si Elmo sa lugar at hinanap ang mga dilaw na bandera. Minuto lang ang nakalipas. Habang naglalakad at sinusundan ang mga nakahilerang tali, nagtataka ang binata dahil ilang beses na siyang umikot, pero tila ngayon lang niya nakita ang bandera. Iba't ibang kulay ang nakikita ni Elmo, kaya nalito ito kung saan ang tamang daan. Naku, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pakiusap po, tulungan niyo po ako. Pangako po, magiging mabuting bata na po ako. Wika ni Elmo. Hahawakan na sana niya ang banderang pula. Biglang may pumalo sa kamay niya. Napasigaw si Elmo hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa gulat. Ay nakong bata ka. Bata mo pa makakalimutin ka na. Anong kulay ba ang sinabi ko sa'yo? Tapos ngayon, sa pulang bandera ka pupunta. Ayos. Akin ang kamay mo. Ito ang hawakan mo. Isang buto na magpapaalala sa'yo ng lahat. Dalian mo. Hawakan mo na. Wika ni Tandang Kirim. Aanuin ko po yung buto. Buto. Pero parang... Natigil si Elmo sa pagsasalita. Muli itong pinalo ng matanda ng hawak na baston. Ayon kay Tandang Kirim, hindi nakikinig ng maigi ang bata. Kakasabi ko lang. Talagang inulit mo pa. Buto nga yan. Bigay ko yan sa'yo bilang paalala. Sige na. Wala nang oras. Malapit ng madilim. Baka mamaya, hindi ka na makabalik sa lugar niyo. Bilisan mo na! Wika ni Tandang Kirim. Napatitig si Elmo sa matanda. Pero hindi na ito nagtanong pa. Binulsa na lamang ang binigay. Habang patuloy na naglalakad, sinundan ni Elmo ang kulay dilaw na bandera. Hanggang sa marinig niya ang mga kasamahan. Sumisigaw. Hinahanap sila. Isa sa mga kaibigan niya ang lumapit sa kanya. Teacher! Teacher Ann! Si Elmo po! Nandito si Elmo! Wika ni Kokoy. Inakbayan siya ng kaibigan. Inalalayan papunta sa iba pang mga kasama. Doon palang nakaramdam ng kakaibang pagod si Elmo. Tila nalanta ang katawan nito habang inaalalayan ng kasamahan. Hanggang sa nawalan ng malay si Elmo. Sigaw lang ni Kokoy ang narinig niya bago tuluyang ipikit ang mata. Kinabukasan, pagdilat ni Elmo, nagtataka ang bata kung bakit tila napakaingay ng paligid. Babangon sana ito, pero biglang may pumigil sa kanya. O anak, huwag ka na munang tumayo. Magpahinga ka muna ha, para makabawi ka ng lakas mo. Wika ni Nanay Niba. Nay, nasan po ako? Ano po bang nangyari? Bakit po maingay? Nasan po ba tayo? Tanong ni Elmo. Maingay? Wala naman ako naririnig eh. Anong ingay ba yung sinasabi mo? Dalawa lang naman tayo dito sa kwarto eh. Nasa pagamutan tayo anak. Mabang istorya. Pero nagpapasalamat ako makabalik ka ng ligtas. Tugon ni Nanay Niba. Teka nay, nasan po si Jerry? Hindi po ba siya nakaahon? Nasan po siya? Nakuha po ba siya? Naisabihin niyo po kay Teacher Ann, si Jerry po. Wika ni Elmo. Hindi niya na napigilang umiyak nang maalala ang nangyari.
Naluha din si Nanay Niba. Sinabing hindi pa rin nakikita ang kaibigan ni Elmo. Dagdag pa ng ina. Ginalugad na ang lahat ng lugar pero hindi talaga natagpuan si Jerry. Nanalangin na lang ito. Nagpapasalamat na ligtas si Elmo. Hanggang sa tuluyan ng makauwi ng tahanan ng bata. Pero mula nang mangyari ang insidente, maraming nagbago sa buhay ni Elmo. Kapag nagigising, palagi siyang nakakarinig ng ingay. Palaging takot. Hindi naman malaman ng mga magulang kung saan ito natatakot o kung ano ang naririnig na ingay. Ilang araw na ang lumipas matapos ang nangyari. Hinanap ni Elmo ang buto na ibinigay sa kanya ng matanda bago makabalik sa pwesto ng mga kasamahan. Eto ba ang hinahanap mo? Anong klase bang buto ito, anak? Saan mo ba nakuha yan? Mukhang kakaiba eh. Sinubukan ko pa yung pukpukin eh. Ang buong akala ko ginto. Pero wala namang nangyari. At saka hawakan mo, anak. Tignan mo, pakiramdaman mong maigi. Ay parang nangungusap. Parang umiinit. Wika ni Nanay Niba. Hindi ko din po alam na eh. Bigay lang po sa akin ni Tandang Kirim. Yung matandang nagligtas po sa akin. At saka, hindi naman po mainit ah. Buto lang po to eh. Pero ang sabi ng matanda, gagabayan daw po ako niyan. Kaya nagpapasalamat po ako. Baka dahil po dyan, kaya po ako nakabalik ng ligtas. Tugon ni Elmo. Habang hawak ang buto, biglang may kung anong enerhiya na dumaloy sa katawan ng bata. Kinilabutan siya, pero ayaw niya itong ipahalata sa ina. Ang buong akala niya doon matatapos ang lahat. Pero hindi. Ito ang simula ng mas malaking pagbabago sa buhay ni Elmo at ng pamilya. Kahit nagulo ang sistema ng buhay ng bata, naging daan naman ito para makita kung ano ang gampanin sa buhay. Napansin ito ng lahat, lalong-lalo na ang mga magulang ni Elmo. Kitang-kita ang kakaibang galaw nito. Bigla na lang siyang magsasalita kahit walang kasama. May oras din na bigla na lang itong nananamlay. Bahal, parang hindi na siya si Elmo yung anak natin. Hindi sa paninisi Alam kong gusto mo lang na maging masaya ang anak mo. Pero ano nang gagawin natin sa kanya ngayon? Ilang araw na siyang tulog Kung gumising man, parang wala naman sa sarili. Wika ni Tatay Tiban. Parating na si Mang Ambo. Patawarin mo ko kung ganito yung nangyari sa pasya ko. Pero panalangin ko, mailigtas si Elmo. Hindi ko rin naman gusto yan eh. Tugon ni Nanay Niba. Bago ang tanghalian, nakarating na ang manggagamot sa tahanan. Pagpasok pa lang sa kwarto ni Elmo, kung saan ito nagpapahinga, bigla itong napayuko. Tila may kinakausap at parang may inaakbayan pa. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Iniisip nila kung anong nangyayari. Maya-maya pa, biglang tumawa ang albularyo. Tila tuwang-tuwa sa mga nakikita. Papasok na din sana si Tatay Tiban sa kwarto, pero inawat siya ni Nanay Niba. Hayaan mo na muna siyang matapos. Ramdam ko, magiging maayos na ang lahat, Tiban. Magtiwala lang tayo. Magdasal tayo. Wika ni Nanay Niba. Napakalma ni Nanay Niba ang asawa. Kaya nanatili na lang silang nakamasid habang sinusuri ni Mang Ambo si Elmo. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumabas si Mang Ambo na maaliwalas ang muka. Hinayaan na muna nila si Elmo sa kwarto.
Dinala ng mag-asawa sa kusina ang albularyo para makausap. Habang nagkakape, doon pinaliwanag ni Mang Ambo ang lahat ng nangyari. Ipanatag niyo ang kalooban niya. Maayos na si Elmo. Pero nasa kanya kung tatanggapin niya ang gampaning ibinigay. Kung nagtataka kayo kung bakit nakakatulog siya ng ganong kahaba, dahil wala siya ngayon sa mundo natin. Naroon siya sa kabilang dimensyon, sa mundo ng mga engkanto. Si Elmo ang napili nila para maging tulay. Hindi para makapaminsala, kung hindi para makapanggamot kagaya ko. Ang kagandahan lang, mas malakas siya kung ikukumpara sa akin. Pero marami siyang kailangang matutunan para magampanan ng maayos ang responsibilidad. Kung papayagan niyo, gusto kong gabayan ng bata. Tumulo ang luha sa mga mata ni Nanay Niba. Pero sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin ito dahil maayos ang anak. Ganun pa man, nagtiwala ang mag-asawa na matutulungan ni Mang Ambo ang anak, kaya tinanggap nila ang alok nito. Sa kasalukuyan, naging tanyag na manggagamot si Elmo dahil sa pag-alalay at sa gabay ng mga engkanto. Tinulungan niya ang mga nakapalibot sa kanya. Naging tagapagpamulat din si Elmo sa mga taong hindi naniniwala sa kakaibang bagay sa pamamagitan ng kakayahang ibinigay sa kanya na ibabahagi niya ito ng maayos at may kabuluhan. Bukod pa dito, nakapagtapos si Elmo sa kursong guro, kaya naman mas maraming nagtiwala sa kanya. Bukod sa pagbabahagi ng kaalaman, nakapagbabahagi din siya ng kagalingan sa taong bayan. Magandang araw, JD. Meron ka bang bracelet na pampaswerte or pampaswerte kapag tumataya ka? Shoutout kay Jennifer Santos para sa message na to. Meron tayong spiritual bracelet kandili. Suot ko ngayon yung version 1, mga kabayan. Ito siya, version 1 natin. At ito naman yung version 2. So mga nagtatanong, anong difference ng version 1 and version 2? Design lang, mga kabayan. Personally, mga kabayan, dalawa yung meron ako nito. Sinusuot ko siya kapag meron akong malaking meetings. JD, anong mas gusto mo sa dalawa? Depende. Yung version 1 kasi, kapag gusto ko yung simple lang, kasi hindi masyadong nag-stand out yung design niya. Kapag naka-t-shirt lang ako, tapos simpleng damit lang, pero swerte, version 1. Pero kapag gusto kong nag-stand out talaga yung itsura ko, ang ginagamit ko itong version 2, kitang-kita naman sa design kung gaano siya kaganda. Ano naman yung bisa nito, JD? Kung pamilyar kayo sa piyaw, ganun din yung bisa nito, pampaswerte sa lahat ng aspeto. Ang kaibahan nga lang, mas mabisa to kasi binasbasan to ng mga antingero. At same time, meron tong kasamang dasal at syempre mas mura to ng 100% compare sa piyaw. Sa lahat ng interesado, nariyan ang link sa comment section or mag-message lang kayo at merong sasagot sa inyo. Maraming salamat. Ang ninuno.